Hello Capricorn. Hello Capricorn. Ito yung reading mo for the second week of September. Ako nga pala si Purple Teen. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Paki-like and follow na rin yung aking Facebook page, Instagram, TikTok. Kung gusto mo ng personal reading, mag-send ka ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan mo ay nakalagay sa description below. Tignan na natin yung mga energies mo. Merong death card, so pwedeng may Scorpio energy, may Emperor, pwedeng may Aries. May Princess of Cups. May Princess of Cups tuloy. Okay, oo nga pala. Dalawang Princess. Princess of Cups at saka Princess of Swords. So, may water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, so napipil ko dito, pwedeng may energy ng dalawang magkaibigan. Hindi ko alam kung ito ay friends or enemies. Frenemies? Okay, pwedeng magkaibigan kayo, pero ngayon naging frenemies kayo o enemies. Okay. Meron din ako nakikita rito na parang nakikiramdam ka. Pinakikiramdaman mo yung sitwasyon mabuti. Or pinakikiramdaman mo deep inside your heart, ano ba talaga? Parang ganun eh. Pinapakinggan mo ano yung dinidikta ng puso mo. May kinalaman talaga sa relationship, pwede. Pero ang nasa-sense ko kanina is more on sa kaibigan. Oh, yan. So, pwedeng merong sinasabi itong person na to against you, yung isa. Pwedeng sinisiraan ka niya, pwedeng hindi mo alam na yung tinatraidor ka niya, yung sikreto mo pinagsasabi niya sa iba. So, yan, parang you feel mo na bibetray ka nitong tao na to. Parang kaibigan mo nga yun, yung sinasabi ko sa'yo. Pwede nga kaibigan mo yan. Oo. Magtatapos yung pagiging magkaibigan nyo, yung nafe-feel ko sa death card, at magkakaroon ng transformation dito sa connection ninyong dalawa. Malaki yung ipagbabago. Pwedeng hindi na kayo BFF. Sabi ko nga pwedeng friends na naging frenemies. Yun yung nasisense ko. Okay? At sa tingin ko, hindi na babalik sa dati yung samahan ninyo dahil dyan. Okay. Pero nag-i-spy sa'yo tong person na to, yan si Princess of Swords. Lahat din na tinututukan niya yan. So, yan, may mga CCTV yan sa'yo. Kumbaga, ni-spyan ka niya. Lahat na makukuha niyang information sa'yo, pwedeng yun yung gamitin niya against you. Pwedeng yung iba dito nahihirapan na kayo dyan sa obligations nyo. Ayan, na meron kayong 10 of Wands, feeling oppressed. Ayan, kaakibat ng Emperor, itong malaking responsibility. So, pwedeng yung iba sa inyo, kayo yung tumatayong padre de pamilya, or ikaw single parent, ikaw lahat, ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, tapos meron ka pang family members na ibang sinusuportahan. Kumbaga, hindi lang isa yung cargo mo dito. Nabibigatan ka pwedeng iba sa inyo dito, hindi ninyo alam kung hanggang kailan kayo makakatagal sa sitwasyon ninyo dyan, whether sa workplace man yan or kung saan. Kumbaga hanggang kailan ninyo kaya dalhin
itong dinadala nyo sa sarili ninyo, or itong mga gawain nyo rito sa trabaho, or itong mga obligations ninyo, hindi nyo na alam. Pwedeng iba dito na pe-pressure din kayo dyan sa work. Pwedeng ikaw ay boss, no? Na-promote ka. Pwedeng iba, hindi nyo alam kung kakayanin ninyo yung responsibilities. Yun yung napipil ko dyan. No, pwedeng na-operan kayo ng promotion, na-promote ka nga, pero parang feeling mo naman, pressured ka dyan sa trabaho mo. Kasi ang dami mong cargo. Mas mabigat na kasing mo ngayon pananagutan mo Siyempre, na-promote ka na Kumbaga, may mga tao ka ring hawak dyan. Hindi lang naman yung sarili mo, no? So, ayan. Yun yung napipil ko. Pero, minsan sinasabi rin ni The Emperor is pagiging in control. So, ayan. Baka naman dapat you have to be in control dito sa sitwasyon mo. Hindi yung ikaw yung kinokontrol ng sitwasyon. No? Oh, may gina-juggling act ka talaga dito, 2 Pentacles, Nahihirapan ka ng pagsabay-sabayin ito. Hindi ko alam kung kung mahigit 2 bagay itong pinagsasabay mo o 2 bagay, pero nahihirapan ka pa rin. Tinatry mong magampanan yung 2 roles mo rito. Makikita ko na may 2 roles kang pinipilit i-fill. Gawin, gampanan. Okay? Bag. Something important such as a new job or raise. Ayan na nga yung sinasabi ko. Ito na yung promotion na sinasabi ko with the Emperor. Advance na yung sinabi ko. Pero tumama, di ba? New job. Ayan Something important. Use your intuition to make beneficial changes. Yun yung sinasabi ko. Like, pinakikiramdaman mo yung mga bagay-bagay. Ina-assess mo. Ano ba yung totoong nararamdaman mo. Gamit yung puso mo. Ito yun Use your intuition to make beneficial changes. At merong special na kaganapan by September. So, baka naman yung promotion na yan will take effect on September. Hindi ko alam, o meron kang career move or importanteng gagawin pagdating ng September. O may importanteng kaganapan paparating sa'yo. Hindi ko alam. Tingnan na natin yung advice ng fairies mo. Capricorn, new beginnings. This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby. Uy, baka may baby pa parating sa iyo or sa family nyo. Ayan Hindi man ito baby na literal na baby tao. Pwede ring idea daw. Ayan, cherished idea. So, magigib birth ka rito. Either baby, sanggol, or merong susulpot, magi-emerge kahit hindi tao. Something na, basta magsisimula ka na kung ano man ito, pwedeng, basta may idea na bago May i-create ka. Yun. May bagong paparating. Yan. Okay, so ito yung mga nakuha ko dito sa second week September reading mo, Capricorn. Don't forget to like, share. Don't forget to subscribe. Take care. God bless.